Season of creation. Kung babalikan natin ang nakatuna nato sa basic natural science, ang kalibutan naglihok sa mga gitawag nato na cycle of energy. Na ito'y gitawag na nitrogen cycle. At ang nitrogen cycle na yan, elemento yan na siya ang dahilan ng nagfi-fixing bacteria, kaya may gitawag natin na nitrogen fixing bacteria, nitrification, hanggang muhatag siya kinabuhi sa mga tanom, sa mga kahoy, sa mga hayop. O tungod niya na naapay laing mga energy, yung gitawag nato na carbon cycle, oxygen cycle, hydrogen vapor, na ang tanan, magtuyok-tuyok ra sa kalibutan. So pag nagtuyok-tuyok siya, na naay energy, naay, gitawag nato ni na process, the process of cycle of energy, kaya ang tibuok kalibutan na ay kinabuhi. Or in other words, itong kalibutan na to is habitable place. Nabuhi ko, nabuhi ang mga halaman, mga kahoy, nabuhi ang mga mananap. And kung makikita natin sa food chain, man is so dependent to everything. At dahil dependent siya sa tanan, makita nato that everything is interrelated and interconnected with one another. Kahit sa kasuluk-sulukan ng mundo, up to the smallest corner of the world, because of this cycle of energy, kaya kita na ay magkakadugtong. Kaya kita ay, kahit at the smallest corner of this world, has something to do with the greater reality. Or gitawag na to, na global. Hindi lang yung energy na yan dito sa mundo natin. Kahit sa labas ng mundo, this energy field, or magnetic field of energy, or the gitawag nato na mga stars, galaxies, there is something to do with all this movement, with harmony. Yan. At itong magnetic field of energy na to, or gravitational forces na that constitute the solar system and all the realities out there, siya ang nagbabalanse ng kalibutan. Hindi lang ng kalibutan nato, but even the outside world. Sa madaling salita, may batas ang kalikasan. O gitawag nato na law of nature. Ang law of nature na to ay wala tayong kontrol. Natural siya. Maglihok siya without our control and without our manipulation. In other words, kinahanglan kita musunod sa nianang law of nature or batas ng kalikasan. Bilang tao, how faithful we are in following the law of nature. Gaano ba tayo katapat sa mga batas ng kalikasan? For example, ano ang batas ng kalikasan? One of the law of nature is the gravity. What goes up must come down. Ang negosyo, gusto ba nilang bumagsak? Hindi. Ang profit, gusto ba nilang bumagsak? Hindi. Everything that we do is always moving upward and we don't want to go down. Law of nature, linear time.
that day is followed by night. Sa tindi ng hirap, gusto nating gawin ang araw ay gabi, ang gabi ay araw. At gusto natin palaging adlaw. Kasi magkikater tayo ng clients. We make day night and we make night as day. Even sa mga chicken, massive light para pirmiran sila mukhaon, wala silang rest. Para pirmi silang mukhaon, hindi mo na kailangan magantay ng 45 days, 28 days pa lang, mayroon ka ng chicken joy. And that's what we do with the law of nature. Nature knows best. Alam natin kung kailan ang taglamig, alam natin kung kailan ang tag-araw, alam natin kung kailan ang panahon ng tingbunga sa mangga, tingbunga sa saging. Pero gusto natin lahat ng prutas all year round, walang pahinga. Law of nature, different life forms are all important. Tanang mananap, tanang naa sa kalibutan ay kahulugan at importante. And the connectivity, everything is connected and everything else. The change, the law of change, everything changes. Pero tayo ayaw nating mag-change. O kung gusto man natin mag-change, agad-agad. Let's don't wait. Ngayon na. The law of destiny. Everything must go somewhere. Pag nasa comfort tayo, pag nasa top tayo, pag nasa plateau tayo, ayaw na nating pumunta pa. Nakapwesto na ako, hindi na ako pwedeng bumaba. And the infinity, ours is a finite earth. We used to live in an unlimited rice, unlimited text, unlimited whatever, or bottomless drinks. Friends, everything is limited. We are in a finite reality. Mauubos ang ginto, mauubos ang kagubatan, mauubos ang minerales. Hindi po yan unlimited. Uubusin ba natin yan ngayon? And the last law of nature is our purpose. We are here as a carriers of the beautiful nature of God's creation. Here we are, locked down. Social distancing. Buong mundo is locked down. Sa paniniwala ko, may kinalaman ito sa paglabag natin sa batas ng kalikasan. I firmly believe why the whole world is in lockdown. Baka may linabag na tayong batas ng kalikasan. Simple lang. Nagpa-shutdown tayo o nagpa-shutdown ka ng isang napakalaking kumpanya, kahit higante pa yung kumpanya na yan, the ABS-CBN. At dahil siya ay mayroong linabag na batas, ayon sa 71 congressman, kaya kahit may COVID, dapat siyang i-shutdown. That's the law. Hindi ba dapat din sana nating maintindihan bakit nag-lockdown ang buong mundo? Mayroon ba tayong linabag sa batas ng kalikasan? Lockdown and social distancing, gibisaya ko, dili makaluwas o salbar sa nagkadugang kainit sa panahon sa kalibutan. Kini ang gipahayag sa United Nations Secretary General. Ang hulga sa COVID-19 lumalabay lang, samtang ang hulga sa sobrang kainit sa panahon, baha,
ug kusog nga bagyo nga maoy hinungdan sa kamatayon sa mga katawhan, magpabilin kini kanato sa dugay pa nga katuigan. Meaning to say, there is greater threat to all humanity aside from COVID. And this is the climate change. Since 2015, hindi na bumaba ang temperature ng mundo. From climate change, it became climate crisis, and now our Pope declares that we are in a climate emergency. And the tipping point, we have only 12 years to go to reach the 1.5 degrees Celsius. When we reach that temperature, everything is irrevocable. Hindi na natin mababalik ang ganda ng mundo. And what is 1.5 additional degree Celsius na temperatura? Kung naalala ninyo ang bagyong Yolanda, na kumitil ng almost 10,000 na buhay, with a speed wind of 385 kilometers per hour, demolished the Visayas when the global temperature was just 0.8 Celsius. At 1.5 Celsius, can we imagine the destruction? Kapatid, nauubos na ang ating oras. And the most sad reality of our time is that when we talk about COVID-19, of course, it's a health issue. But most of us, COVID-19 equals financial impact. Seldom for us address it as environmental issue. Kahit sa hanay ng mga kaparian, nalulungkot ako when our superior asked us, can you report what's the impact of COVID-19 in your parish or in your place? Ang mga report naming mga pari, COVID, lockdown, walang misa, walang koleksyon. Parang gikumot-kumot ang akong dughan ni Ana. Hanggang dun lang ba namin nakikita ang impact ng mga pangyayaring ito sa buhay natin? COVID-19 equals economy, not ecology. We have the 300 years old tuog tree, the oldest and the tallest tree in the Philippines. Nanganganib na siya doon sa San Franz. Nabisita niyo ba yon? Sana bago yan putulin, mabisita ninyo. Bakit pinipigilan itong putulin? Dahil nagitong landmarks. 10 kilometers away, siya na ang landmarks ng mga sinauna pang mga loggers na siya ang naging utlanan sa mga licensing agreement ng timber companies. And that tuog makes Caraga become the timberland of the world. I tell you, mga gihigugma kong taga-Butuan. Sabi ng Society of Filipino Foresters that sustainable forest management starts with a single tree. Alam nyo ang tuog, gitawag siya sa English, rosewood. Dahil pag pinutol mo yan, at the core of that log is a beautiful red color, like a rose. That's why gitawag siyang rosewood. And you know how often it bears seeds? Only 7 years.
after 7 years lang siya mag-produce liso. Pero pag pinutol natin, it just takes 7 minutes. It's gone. Iba-iba ang pananaw natin sa pagharap ng pandemya. And I respect that. Sa gitna ng pandemya, marami pang nangyayari sa palibot. At ang mga pangyayari na yan, ramdam natin na puro pagkamakasarili pa rin. And worst comes to worst scenario. Sa aming mga meeting ng mga kaparian, what if COVID will last for 3 or 5 years? Can we sustain? What if mag-shutdown ang government? What if magbagsakan ang mga ekonomiya? Can we go on? Worst comes to worst. Last point, sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, "For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. And what it is a man who profits the whole world but losing his soul." Bumili ako ng tinapay. Sana bibili ako ng tinapay. Pumunta ako sa All Home. Mayroon dyan magandang, mamahaling bakery. 2 lang kami. At yung lalaki, alam niyang gusto ko rin bumili ng pan. Mukhang lami. Bisag mahal. Sabi ko, isa lang. Tikman ko lang. And this man, kinuha niya lahat. Sabi ko, pahingi ng isang tray. Sabi ng tindera, "Sir, pinakyaw niya na." Ha? Pinakyaw na? Kahit isa lang? And that man that in front of me, talagang nakasampu siyang boxes. Ako, isa lang ang gusto ko. Hindi ako nakabili dahil pinakyaw ng isang taong mapera. Brothers and sisters, to end my point, in this time of pandemic, in this time of crisis, in this time of emergency, sarili pa rin ba ang iisipin natin? To go deeper to the teaching of the church of social justice. Kapatid, kung ang lawak-lawak ng lupa mo at titulo lang ang hawak mo, at maraming tao ang walang lupa, sabi ng turo ng simbahan, ninakaw mo ang lupa na yan. 10 ang shoulder bag mo, 50 ang sapatos mo, tapos walang sapatos ang katabi mo, walang sinina, nagsobra-sobra ang sinina mo, walang sinina ang kapitbahay mo. Sabi ng simbahan, ninakaw mo ang shoulder bag na yan, ang sapatos na yan, ang sinina na yan sa mga taong walang sinina, walang sapatos. Karon, you have 20 computers. Walang magamit ang isang estudyante ng kahit isang computer sa kanyang online class. Sabi ng simbahan, sa dami mong butang at wala ang kapitbahay mo, ninakaw mo ang butang mo na yan sa kanya. That's how radical our teaching of the church when it comes to social justice. At the end, sasabihin ni Jesus sa atin ngayon, makamtan mo man ang kayamanan ng buong mundo kung ang buhay mo'y gulong-gulo at wala si Jesus sa iyo. What it is a man
who profit the whole world, but he loses his soul. Amen.